Magandang araw! Ang atin ngayon ay itong ginataang langka. Sa wakas, nakapagluto na rin ako ulit nitong ginataang langka dahil matagal na rin ako nagkikrave ng ganitong ulam. Hindi ako nagluluto nito, gawa ng mag-isa nga lang din akong kakain. Dahil andito na nga rin si Dada, ay may kasama na nga akong kakain nito, ay for the go na nga itong ating ginataang langka. At sa pagluluto ko nga pala nitong ating ginataang langka, ay pinakuluan ko nga muna itong langka para mawala daw yung pakla nito at yung dagta. Ganon din kasi ang nakasanayan kong proseso sa pagluto nga nitong langka. At para sa sangkap nga natin dito ay meron tayong sibuyas, bawang at maraming-raming luya. Masarap kasi sa ginataan ay yung maraming luya talaga. At ito namang ating panahog ay ito ang dain na kung tawagin dito sa amin ay bininsag. At umpisahan na nga natin na magluto mga kananay dito nga sa ating kawali. Naglagay lang ako dito ng mantika at ginisa ko na nga dito yung luya, sunod naman yung bawang at syempre isunod na rin natin yung sibuyas. Haluin natin ito hanggat mag-aroma nga itong ating mga panggisa. At kapag amoy na nga ng ating kapitbahay yung aroma nitong ating mga panggisa, ay ilagay naman na natin yung ating daing, yung kung tawagin dito sa amin ay bininsag nga. Then halu-haluin natin ito para maiprito pa nga natin itong ating bininsag. Lutuin nga muna natin ito hanggat mag-iba ang kulay nitong ating bininsag, yung medyo nagpa-brown na siya o yung medyo nagtostado na nga itong ating bininsag. At sa tingin nyo ay okay na nga yung ating bininsag, ayan, ganyan na nga, nagpa-brown na nga ito, ay ilagay naman na natin itong ating pinakuluang langka. Mabilis na lang din itong maluto dahil medyo malambot nga itong ating langka. Ayan, halu-haluin muna natin ito na maigi para magisa nga na maayos itong ating langka. Naglagay na rin pala ako dito ng paminta. Katulad nga ng sabi ko, kapag ako'y nagigisa, yung paminta talaga ay sinasabay ko to sa paggigisa. At ngayon naman, ilagay na natin yung gata na nasa pakete. Yung malaki ang binili ko dito para mas malinamnam nga itong ating ginataang langka. At para masimot nga yung gata dito sa ating pakete, ay naglagay ako dito ng tubig. At ayan, ibinuhos ko na nga dito sa ating nilulutong gata. And then, haluin natin ito para pantay nga yung pagkalubog nga nitong ating langka dito sa ating gata. At mamaya ay tatakpan na din natin at isimmer lang natin ito sa mahinang apoy para maganda yung pagkaluto nitong ating ginataang langka. At pagkaraan nga ng mga ilang minuto, i-check na din naman natin itong ating niluluto at baka ito'y masunog sa ilalim. At itong kawali nga na gamit natin ay super nipis din. Kaya kailangan bantayan din natin ito at haluin ito paminsan-minsan. At takpan nga ulit natin ito para lutuin pa nga natin ito. Ang gusto kasi nating mangyari dito ay yung nagmamantika nga yung gata nitong ating ginataang langka. At kapag gata talaga ang niluluto mo, ay kailangang lutuin talaga ng mabuti itong gata para nga hindi madali itong mapanis. At maglalagay na rin tayo dito ng siling green. Yung siling green na nga ay hindi nga maanghang. At meron din tayo dito ng 2 pirasong sili na maanghang. Yun lang ang kaya kong ilagay. Dahil yun lang ang meron tayo, okay sana kahit 5 piraso para okay din yung sipa nitong ating kinataang langka. Katulad nga ng sabi ko ay paminsan-minsan na i-check natin ito at haluin, gawa ng baka masunog nga ito sa ilalim. Ayan nga, at medyo nag-reduce na nga yung gata nitong ating niluluto at medyo nagmamantika na din. Maganda talaga sa gata talaga ay nagmamantika talaga yung gata. Natutunan ko din sa biyenan kong Bicolano, talagang lutuin talaga daw yung gata ng mabuti para hindi daw ito mapanis at nang hindi daw nakulo ang tiyan. Ayan, konting luto na nga lang at ayan, ready to serve na nga itong ating ginataang langka. Napakasarap nga naman talaga pagka ganito ang ulam. Naku, mapapadami na naman tayo ng kain ito. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye! See you next vlog!